May pagkamasungit yung kahera. Mabuti pa yung isa marunong mag-entertain. So, oh my gosh, this is heaven. Ako, alam niyo po, dream na dream ko pati mga ilaw dito. Ganda ng ilaw nila. We're gonna buy some bread in this bakery. And then it's just across the street of Nantos. Tapos, our hotel is just at the back of this. Only like how many minutes away. Nakakatawa. Natatawa ako. Good morning! Nandito na kami sa bakery at meron sila. Pwede kami makakain ng breakfast dito. Ha 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 ha. They're open at 7 o'clock. So they're gonna be open at 7. They have breakfast, lunch, and dinner. So naka-ready na po yung bakery. Ay, kami na naman ang mauuna sa lugar na to. So meron na sila dito sa labas. Naka-ready na. Marami na. It's in the corner. Yeah. Yeah, you need to shave. Dito lang po tayo. Pangalan, hindi makita yung pangalan ng bakery. Needs. Ang pangalan niyo. Yan. Yan mismo. K-N-E-A-D-E. Needs. Needs ba? Tama ba? So, wow, look at that. Says, welcome to the Needs. Oh, good. Oh my gosh, this is heaven. Oh, I'm showing Seattle. We don't have this in Seattle. So I'm gonna One day. So we're gonna eat breakfast here. We can eat breakfast So here. Right? breakfast starts at 8 o'clock. So right now all we have is coffee and pastries at the Oh, moment. just coffee and it's okay. Yes, We're sounds just gonna good. So go you just some- order from the counter and Okay. they'll send you mezzanine steak for Oh you. my gosh, look at that. Guys, ang sarap. They got the tart, they got the bun. And then look at that, they got the bread. Bread. Honey, we go the other way. So may mga bread po sila. 8 o'clock pa raw ang way, But look, it's so we can order this one, right? Oh my gosh, look at that. Did you see that? Go ahead, hon. Go get, and we'll just have coffee. Oh my gosh, we have to come back here before this closes. And then they have bread. Ay, alam mo, patumbas to ng panera. Pero ito sosyal. Grabe ang pagkasosyal. Oh, tingnan yung bread, oh. Oh, they got, oh. Oh, okay. Maybe I'll have donut. Oh, and then you can just get your order in there. They got Maryland Cup. Ganda. Beautiful. May pagkamasungit yung kahera. Mabuti pa yung isa marunong mag-entertain. So, ako ang dami po. Ang dami. Dito po may gelato sila. Gelato. Marami na po nag-o-order ngayon sa kanila. At sabi ko dito na lang kami kakain. Tingnan niyo ang ambience. Ito na naman ang ambience. Ang ganda po ng meron po silang pwede mag-ano sila dito. Oh, ganda. Ang ganda-ganda na itsura. So, social. Okay guys, tutikpan namin ang... Here honey, what are you gonna eat? You know, nakakatuwa. Meron po silang ube. Ube. Ay, where's my donut? He gave me a glaze. So, meron po silang purple dito, which is the ube. May ube, meron na po silang ube. Yeah, the purple one. And Lance ordered the ube. I'll show you there. Ayan. Ay, binigyan ako ng glaze. Sabi ko, ayan po ang ube. Yan. So, titikpan po natin ang... Yan ang breakfast po namin ngayon. Ang breakfast namin ngayon ay isang... I'm gonna eat their glaze.
sabi ko plain, sana plain ang in-order ko. So, titikman po natin ang kanilang ano. Mali yung binigay kasi yung isa yung kahera mukhang tatamad-tamad. Hindi po siya natutuwa ako sa mukha niya. Kapag ako ang may-ari nito, gusto ko siyang sisantihin. Siguro, hindi mo rin maano kasi medyo bata. Parang gusto niyang kabubukas lang naman kasi mangot na magbigay ka ng review dito. Yung unahin ko yung kahera. Hindi siya hindi naman siya presentable kundi lagi siya nakasimangot wala siyang kasabi siya, it's good. Oh my gosh, ang sarap this one is so good. Ano, use your thing, use your, so that it won't, because I don't wanna go upstairs. No, sarap. Masarap po yung ano lang po yan ha. Glazed donut. Para po siyang tinapay na donut siya. Ang sarap. Ako masasabi ko kaya pala maraming tao nagpupunta dito para kumain ng Pero ako natutuwa. Kasi ang kinain ni Lance ngayon ay show your ube. He's eating the ube donut. Yeah, that's his ube donut. Marunong na rin. So, lahat na to. Alam mo ito kasi kahapon pa si Lance. Gusto niya talagang pumunta dito. Kahapon pa siya. Kagabi dito kami. Kaya nga po na-discover ko yung may chocolate pa sila pagsamahin ko na lang. I think we don't have any what? Nadumihan po ako. Well, what we can do is their coffee. Just to let you know, piece of reference, this is for dining. I asked the manager. Yeah, sorry. So, pinapaalis kami kasi nga 8 o'clock pa ang breakfast nila rito. Nag-request ako dun sa manager kung pwede dito kami kumain. Kain lang kami dito para kasi aalis na kami, punta kami ng 8, it's already 7:30 and it's only like 15 minutes away to the convention. Masarap po yung kanilang I recommend it. Mare-recommend ko po itong. Tapos ang ganda po ng ambience po niya sa labas. Kami tourist kami dito, no? Okay guys, ngayon ko lang napansin. Ito palang nandito, bakery nila. Ang laki! Oh my gosh, dream ko to. Magkaroon ng ganitong bakery. Ang ganda-ganda po ng... Tapos meron pa silang bake lab. Oh, ang ganda. Paborito ko to. Okay guys, papakita ko sa inyo. Ang ganda-ganda po. May loft pa po ito. So, ito po yung counter nila. Tapos yung pinakita ko sa inyo kaninang kusina. Ito na. Tapos dito yung dine-in nila. Ang ganda, no? Ako, alam niyo po, dream na dream ko pati mga ilaw dito. Ganda ng ilaw nila. Tapos, ito po, pag ito yung entrance, ayan po, pwede kayo kumain dyan. Alam niyo, isa pang maganda, mabait po ang manager nila rito. Okay, magandang gabi. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang gabi dyan sa Pilipinas. At it's already like 8:20 na ng gabi dyan sa inyo. Gusto ko sana mag-live kaya lang huwag na. Tahimik lang po dito. Habang naghihintay po ako sa asawa ko, nandito lang siya sa likod. Siya yung, dito yung ang klase niya. Nakakatuwa din kasi
matatapos namin ngayong araw ang units niya. So, sleep, emotional, memory, and mental health. Clinical development perspective. Sabi ko sa asawa ko, puntahan mo to. Mukhang mas maganda ito pag-aralan niya. So, 2 hours din po yan. So, 2 credits. So, mamaya, maghihinto kami. Ayaw naman yung kumain daw na nakakain na siya ng ube. Ano yun? Ube pan. Ano yun? Hindi ube pancake. Ube donut. Imagine. Dito sa Amerika, laganap na po ang ube. So, hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng ube. Na sana, galing sana sa Pilipinas, hindi ho ba? Galing sa atin ng ube. Sino ba nagpangalan ng ube? Siguro Pilipinas. Ma-research nga po natin kung i-research ko kung saan nanggaling ang ube. Ang alam ko ang ube, ang pangalan ng ube ay sa Pilipinas. Pero ngayon, laganap na po. Saan ka pupunta sa buong mundo, may ube. Kahit nga po sa aming ube history. Lagay natin yung ube history. Okay? Masarap, maganda yung kaninang kinain ng breakfast kasi tinapay lang siya. So, mabait yung manager. Yung siyang kung assistant manager lang yun or yun na masungit. Pinaalis kami. Sabi ko, I asked the manager if we can sit here. Kasi 8 o'clock talaga sila mag-breakfast. Sabi sa research ko, ube. Ang pangalan niya, yung root word niya, Dioscorea alata. A purple yam native to the Philippines and Southeast Asia. Ibig sabihin nun, kasama dyan ang Indonesia, Malaysia, ano pa ba mga nasa Southeast Asia? Has been cultivated for thousands of years. Archaeological evidence of the tuber dates back 11,000 BC in Palawan. Palawan's Eel Cave. Once a vital source of indigenous sustenance. Mga indigent, yan ang kinakain. It has evolved into a global culinary icon. Wow! Tapos ito naman, ube has been a staple in the Philippines archaeology for the centuries. For some indigenous groups such as those in Bohol, the tuber was a lifesaver that sustained communities during devastating drought and famines. Because of the role of survival, ube remains a culturally sacred crop to many. Traditionally, if a tuber was dropped on the ground, it would pick up and respectfully kissed. Wow! Alam mo, sa tingin ko, kasi part ng farm namin, hindi naman 1/4 kasi 4 hectares yun. Sa isang hektarya, 1/4 ba yun? Basta yung part na yun, gagawin na naming vegetable garden. So sasabihin ko sa kapatid ko magtanim ng ubo. Actually, nung bata pa kami, sa likod lang ng bahay po namin, nagtatanim po ako ng kasaba. Ang daddy ko, ako ang nagtatanim kasi mahilig po akong magtanim ng kasaba. So pag nagha-harvest ako, may harvest ako sa kasaba. Pero never ko inanong ube kasi hindi ko talaga type ang ube. So I was so na sana this time ube galing sa Philippines, 'di ba? Ube, 'yan ang ating kultura. Sana ito na naman hindi po ako magraran ng senator diyan. Ang aking kuro-kuro lang, may idea na sana naman po may isang sana marinig to ni Senator Kiko Pangilinan since siya ang nasa agriculture. Palaganapin po natin ang ube kasi worldwide na po sensation na po ang hindi ako nagbibiro. Panoorin yung kinain ng asawa ko, ube donut. Ube sa lahat ng klaseng hindi lang sa Filipino store, pati sa mga American cuisine, nandoon ng ube. Ay, sana tayo po mag-export niyan. Hindi ho ba, yan ang matutulungan natin mga farmers. Kami, diba, ako kinikwento nga sa inyo, ang mga lolo, tatay ng lolo ko, they're farmers. Nung time na yun, boom ang tobacco.
naging tobacco plant, aside from kasi malaking hektarya yung ng pamilya ng mami ko. Hindi ko na naman sasabihin lang mayabang na naman ako. Hindi ko inaangkin yan sa mga ninuno namin yan. So, corn, ewan ko lang ngayon pero nabubuhay yung lola ko, ang corn, yun po ang means of niya, yung pera lang na lola ko yan, hindi ang lolo ko. Yung corn, nagsusupply po siya sa San Miguel. So, malaki po ang plantation namin sa corn. Tapos, syempre, mga prutas na, mga mais, mani, ano pa ba mga ibang nilalagay ng lola ko doon pala, pakwan, of course. Masaya nga po pumupunta kami sa barrio para, yun, kukuha kami ng mga para sa amin. So, yung daddy ko naman ay sa idea, doon naman sa farm namin, 4 hectares na naman ako. Nasabi ng ngalan. Pero meron din si mami, mga 2 hectares din naman. Kasi doon mismo, kaya lang 16 hectares kinuha ng agrarian reform na hindi na inano ng lolo ko. Bakit kaya? Na hindi na ng lolo ko, lawyer pa man din na judge yung lolo ko, tapos hindi niya na yung 16 hectares na kinain po yun. I think namatay ng lolo ko noon 16 hectares nabigay sa mga tenant, tapos yung mga tenant binenta. Kaya hindi magandang magbigay din minsan sa mga dahil hindi nila pinahahalagaan ang lupa, pinahalagaan nila yung ngayon, yung pera ngayon, hindi yung future. So anyway, yung mga tenant namin, instead na sa amin binenta sa iba. Kaya minsan, classmate ko pa ng elementary, yung isa daw nasa harap ng farm namin. So anyway, ang point ko lang dito is yung ube. Sana po, pag-pray natin na umangat ang Pilipinas through ube. So, sana sa mga panawagan lang sa mga senator dyan, sana po alisin na natin po ang maging akin-akin. Iyo na, para sa mga Pilipino. Ako po, kung ako lang po nandiyan para sa Pilipino. Kahit na po ang kakain na lang ako ng kanin. Wag masyado kong diabetic. So anyway, yun. Hopefully, marinig ang aking na ube. Palagaanin natin ang ube. Kung hindi na nga po tayo nakakapag sa palay, kasi rice producer din po kami. Dati noon 4, ngayon 2 na lang ang ani namin. So, ang ko lang naawa ako sa mga farmers. Dito sa amin sa Washington State, mayayaman po ang mga farmers. Milyonaryo. So, dadaling ko kayo sa pamilya ng asawa ko na mga farmers. Tubiyan ko nga si Brian. Dadalawin ko. Pupunta ako doon pag apple picking na. Pero actually, mas marami pang mga fruits. Orchard kasi yung kay Brian. So anyway, so thank you very much for watching my vlog today. And this will be our last day sa Baltimore. We're gonna go back to Washington State, sa Seattle tomorrow, at matatapos na namin. Matatapos na po ang sinigurado ko po. Natatawa yung mga nagbabantay sa door. Akala nakasali ako. Hindi, sabi ko yung asawa ko, sorry, secretary lang po ako. I'm just making him, remind him na what room he's gonna go to. So anyway, natawa nga sa akin yung you're a good wife, sabi sa akin. Anyway, thank you very much. Don't forget to like and subscribe.